Naitala nitong Setyembre ang pinakamataas na inflation sa bigas sa loob ng 14 na taon. Hindi yan napigilan sa kabila ng pinatupad na price cap sa bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Mismong datos na ng Philippine Statistics Authority ang nagsabi, mukhang hindi naging sapat ang price cap para kontrolin ang pagsipa ng presyo ng bigas. Nitong Setyembre, pumalo sa 6.1% ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Ito na ang pangalawang sunod na buwan na umakyat ang inflation. Malaki ang ambag ng pagkain at transportasyon sa pagsipa ng inflation. Katunayan, sa antas na 17.9%, tumungtong sa pinakamabilis ang rice inflation sa loob ng 14 na taon. At kahit may 41 at 45 pesos na price ceiling sa regular at well-milled rice na tumagal ng isang buwan, 5 piso pa nga ang iminahal ng kada kilo ng bigas. Sa pag-iikot din kasi ng Philippine Statistics Authority, nasa 20% lang ng mga tindero at rice retailers ang nakasunod sa price cap. Malayo yan sa sinasabi ng Department of Agriculture noong Martes na 80 hanggang 90% ang compliance o dami ng mga sumunod sa price cap. Nung first phase ng ating data collection, may mga outlets na nagsasabi na inuubos nila yung stocks dito sa regular and well-milled rice, kaya nagkaroon ng mas mataas na presyo doon sa karamihan. Hirit naman ang DA, baka lalo pang sumipa ang presyo ng bigas kung walang ipinatupad na price cap. Sa ngayon, kumpiyansa silang pababa na ang presyo nito ngayong dumarami ng supply dahil sa anihan. In retail siguro mga 36, 38 pesos yan. Before the end of the month, harvest maraming produce. Para tuluyang mapababa ang presyo, hinimok naman ng ilang agri-groups ang paglalagay ng suggested retail price sa imported rice. Hindi pa naman ito na pag-aaralan ng DA. Pero kahit mapababa ang presyo ng bigas, may ilang banta pa rin sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo sa mga susunod na buwan. Kabilang dyan yung taas singil sa ilang klase ng pagkain, pati na sa petrolyo na nararamdaman ng epekto ngayong bare months. Ngayong linggo lang, inanunsyo ng LTFRB ang pisong taas pasay sa jeep na epektibo simula October 8. Plus of course, may mga indirect effect yon sa ibang commodities na gumagamit ng transport. Plus of course, tumaas din kasi yung presyo ng LPG at medyo mix ang ating nakikita dito sa prices of fuels. Bumaba ngayon ng week na to, pero may mga tumataas din na items. There are threats to inflation, particularly on the food, saka yung ating housing, water, electricity. Tuloy naman ang pamimigay ng targeted assistance ng gobyerno para maibsan ang epekto ng inflation. Kabilang na ang food stamp program, fuel subsidies at cash subsidies sa Pantawid Pamilya Pilipino Program beneficiaries. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.